Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. Hindi po ito si San Lorenzo Ruiz, ibang San Lorenzo. Si San Lorenzo ay taga-Roma, nabuhay noong 3 siglo at isinilang siya taong 225 at namatay siya bilang martir 258 AD. Ito yung panahon na ang mga Kristiyano ay inuusig pa na mayroong persecution ng mga Kristiyano. Unang inusig at namatay bilang martir si Papa Sixto. Pinagdiwang natin yung kapistahan niyan manakaraang araw. At sumunod sina San Lorenzo. Isa siya sa 7 diakono na nag-alay ng buhay para sa pananampalataya. Kaya siya ay ginugunita na, kinikilala na noon pa man magpahanggang ngayon. Kaya pag nilayan natin ang pagiging martir ni San Lorenzo, isang diakono at isang martir. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kapurihan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kalakasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kaluwalhatian. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At dahil ngayon ay kapistahan, awitin natin ang luwalhati. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo na natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok, gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami." Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon,
ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo na isang diakono at naging martir. Alam natin yung diakono, meron tayong diakono ngayon sa ating parokya. Bagamat sila ngayon ay merong formation program, kaya wala muna yung diakono natin. Pero kadalasan, lalo na nung panahon na yon, ang isang diakono nangangasiwa, lalo na sa mga dukha at mga nangangailangan na pumupunta sa simbahan at mga kapatid na Kristiyano. Kaya yung diakono ay yung kanyang trabaho, yung kanyang tungkulin ay nasa pagkakawang gawa. Nung panahon na ito na inuusig yung mga Kristiyano, unang inusig si Papa Sixto at mga kasamang naging martir. Pagkatapos nun ay si San Lorenzo naman. Bago patayin si San Lorenzo, hiniling ng emperador ng Roma na ibigay sa kanya yung kayamanan ng simbahan. Dahil nga pinapatay na yung Santo Papa nung panahon na yon. At bilang tagapangasiwa, si San Lorenzo humingi ng 3 araw para tipunin yung kayamanan ng simbahan para ibigay doon sa emperador. Pero ang tinutukoy na kayamanan ng simbahan ni San Lorenzo ay yung mga dukha, yung mga may kapansanan, yung mga nangangailangan. Kaya pagkatapos ng 3 araw, dinala niya lahat yung mga dukha, ipinresenta niya sa emperador. Kaya ito ang kayamanan ng simbahan, yung mga kapatid natin na nagdurusa at naghihirap. Napikon yung emperador, kaya yun ang naging dahilan para ipapatay si San Lorenzo. Pinapatay si San Lorenzo sa pamagitan ng pag-ihaw. Nagpagawa ang emperador ng malaking ihawan. Inihaw si San Lorenzo hanggang mamatay. At may kwento pa nga na habang iniihaw si San Lorenzo, sinasabi niya sa nag-iihaw sa kanya, "O, ibaligtad mo naman ako dahil luto na itong bahagi na ito." Parang pag nagba-barbecue tayo, ay pagluto na yung ilalim, babaliktarin na natin. Ganon, nagpatawa pa si San Lorenzo habang iniihaw siya. At hanggang siya ay mag-alay ng kanyang buhay bilang martir ng simbahan. At simula noon, si San Lorenzo ay ginugunita na ng simbahan. Yung pangalan niya laging nasa listahan ng mga martir na kinikilala at ipinagdiriwang yung kanyang pagiging martir. Kaya magpahanggang ngayon. Kaya itong araw na ito ay kapistahan din. Ito ang araw na namatay si San Lorenzo. Yung ating ebanghelyo sabi, malibang ang butil ay mahulog sa lupa at mamatay, hindi ito mamumunga. Mamumunga lamang ito kapag ka ito'y namatay, tsaka lamang ito tutubo. Ganon din yung pananampalataya natin. Yung pananampalataya natin lumaganap dahil sa dugo ng mga unang martir. Sapagkat naakit ang maraming tao sa ating pananampalataya dahil sa patotoo ng mga unang Kristiyano. Kung nagpakamatay sila para kay Kristo, yung ninais nilang magbuwis ng buhay para sa pananampalatayang ito, ibig sabihin itong pananampalataya na ito,
hindi lang ito imbento, hindi lang ito kapritsyo, talagang ito'y totoo. Kaya nga, yung mga unang Kristiyano, sila ang sinasabi nga ay yung dugo nila pinandilig sa binhi ng pananampalataya. Kaya lumaganap ng lumaganap ang pananampalataya. Kaya maraming salamat sa mga martir dahil sila ang naging daan para maakit ang marami at sumunod kay Kristo. Si Kristo ang sinusundan ng mga martir dahil si Kristo ang unang nagbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan at para sa ating katubusan. Yung pagiging martir, hindi laging madugo, hindi laging sa madugong paraan. Kahit hindi tayo mamatay bilang martir sa madugong paraan, pwede pa rin tayong maging martir sa hindi madugong paraan. Kaya nga sabihin natin, ay hindi naman tayo martir kasi hindi naman tayo katulad ng mga martir na pinatay. Kahit hindi tayo patayin, pero pwede pa rin tayong maging martir at maging dahilan para lumaganap ang pananampalataya kay Kristo. Ito ay sa pamagitan ng radikal nating paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Ganyan tayo nagiging martir. Kaya lahat tayo dito, tinatawag ding maging martir. Hindi man sa madugong paraan, kundi sa hindi madugong paraan. At yan ay sa pamagitan ng radikal nating paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Kaya nga yung limutin natin yung ating sarili, alang-alang sa pagsisilbi sa ibang tao, ganyan natin pinapakita yung pagiging martir natin. At marami sa atin martir, nagpapakamartir. Maraming mga asawa martir sa kanilang pamilya, nililimot ang sarili para sa minamahal niyang asawa at mga anak. Kaya sa loob pa lang ng pamilya, nagpapamalas na tayo ng pagiging martir. Pag naglilingkod tayo sa komunidad, nang hindi natin iniisip yung sarili natin, paglilingkod na hindi naghihintay ng kapalit, talagang nagmamalasakit ka lang para sa komunidad. Marami rin sa inyo ganyan. At sa simbahan lalo na, yung mga naglilingkod sa simbahan na hindi naghihintay ng anumang gantimpala o kapalit. Talagang nagmamalasakit lamang para sa iba, ganyan tayo nagiging martir. Kaya nga, hindi man natin masundan yung madugong paraan ng pagiging martir, pero pwede pa rin nating tahakin ang landas ng pagiging martir sa pamagitan ng radikal na paglilingkod natin. Mahalaga yung salitang radikal. Ibig sabihin ng radikal, talagang seryoso, talagang commitment. Hindi lang yung pagsisilbi na kung kailan mo lang maisipan. Hindi lang yung pagsisilbi na half-hearted. Hindi lang yung pagsisilbi na naghihintay ng papuri at gantimpala mula sa iba. Hindi ganong pagsisilbi. Yung radikal, yung talagang nagsisilbi ka na hindi naghihintay ng anumang pabuya o parangal. Nag-aalay ka ng sarili mo alang-alang sa iba. At yon ang pagkamartir na susundan natin. Kung maraming mga Katoliko ang magiging radikal na magsisilbi, lalaganap ng lalaganap yung pananampalataya natin. Maaakit natin ang marami. Kasi yung mga martir ay kinukurot yung puso natin. Bakit sila nagsasakripisyo? Bakit sila nagpapakahirap alang-alang kay Kristo at alang-alang sa ibang tao? Ano meron doon? Ang hindi alam ng marami, ang tunay na kaligayahan ay naroroon sa pagsasakripisyo.
para sa iba. Kaya nga madalas nating isipin, para lumigaya tayo, kailangan maging maginhawa tayo, yumaman tayo, magkapera, liligaya tayo. Pero hindi. Maraming mga mayayaman hindi masaya. Maraming mga nadagdagan ang pera, pero lalo lang nadagdagan yung kanilang kalungkutan. Kasi wala sa pag-iisip ng sarili ang kaligayahan. Ang kaligayahan na tatamo natin pagka ibinigay natin yung sarili natin para sa iba, pag nilimot mo na yung iyong sarili alang-alang sa pag-ibig. Ito yung sinasabi ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Yung mga nagmamahal ng kanilang buhay, mawawalan nito. Pero yung namumuhi sa kanilang buhay, ibig sabihin ng namumuhi, yung handa niyang ibigay, yung buhay niya para sa iba, hindi para sa kanya. Sila yung talagang nagkakaroon ng buhay. Sa araw na ito, na pinaparangalan natin si San Lorenzo, diakono at martir, masundan natin ang landas ng pagiging martir. Mismong si Jesus ang modelo natin ng pagiging martir. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya. Ating itugon sa bawat kahilingan, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal muli natin ang mga kapatid nating humihiling at nangangailangan ng ating panalangin. Itaas din natin ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na para sa mga may sakit at para sa mga kaluluwa. Tahimik natin itong ipanalangin. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigang ikay ipahayag kahit siya'y mamatay, pagkat minarapat mong kanyang matularan ang anak mong naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa anak mo, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo,
at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantiya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na hantungay payapat may galak, sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang tanging tumatanglaw, bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan nakasatibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ang panindim, sa gunit ay dahas ay limutin. Sisidlang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko. Gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang lakas mula kay Kristo. Salamat sa Diyos.